Tapos yung iba naman nagpundar sila, tapos hindi. Ang sarap. Hello po. Ang telephone, disturbo sa trabaho. Dot dito, dot doon. Yun nga, naka-schedule tayong gawin yung room ni Jessie. Nakakalahati na ako. On the way na para sa finishing. Dahil ngayon, ang ginagawa ko guys, ino-organize ko yung mga abubot dito, abubot dyan, para pag tayo'y, yun na naman, usapang pag-uwi na naman. At nung mga nakaraang videos natin, meron tayong topic pala guys, dahil na-i-open ko yung dahilan ng ating pag-uwi sa Pilipinas. Nagbasa ako ng mga comments, maraming nakaka-relate doon sa mga pamana-pamana pa. Ano ba to? Doon sa pamana-pamana, may nag-comment doon na ganun din ang nangyari sa kanya, na nagpundar siya, nawala na lang na parang bula. Tapos yung iba naman nagpundar sila, tapos parang hindi pinahalagahan, mga ganun ba. At tapos pag nagpapadala sila, parang baliwala lang, parang karamihan naman sa atin. Maraming nakaka-relate sa sitwasyong yung bang nagpapadala sila, nilulustay na lang. Ako naman sa side ng mga parents namin, noon, 4 kaming nasa abroad noon. So, imagine na lang na pag 4 kayong nagpapadala buwan-buwan, may imagine nyo kung magkano yung napapadalang pera sa Pilipinas nung mga bata-bata pa kami. At yun nga, yung mga magulang ko naman, wala kaming masabi sa kanila dahil bawat padala namin. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit marami kaming naipundar na lupain. So, fast forward tayo. Yun nga, pag nagpapadala kami noon, binibili sa mga makabuluhang bagay. So, marami kaming naipundar na mga lupain. So, sa part ng mga parents ko naman, hindi sila yung lustay ba? Basta binibili. Nagkandalit-chiletsi ang lahat nung nawala na yung aming mga magulang. Dahil nung nawala na sila, tapos kami nag-start ng kaming 4 na nasa abroad noon. Kaming 4 na habang lumilipas yung panahon, siyempre nagkakaroon na rin kami ng sariling pamilya. Gaya ko, nakapag-asawa ako ng Lebanese, yung isa kong kapatid nakapag-asawa ng Koreano, yung isa ganito ganyan. So bali nagkaroon na kami ng pamilya, 4 kami. So nag-umpisa yung istorya ng aming mga pag-aaway sa mana noong wala na sila nanay, tatay. So in short, lalo na ako, as I said, na 35 years na hindi ako umuwi dahil may pamilya na akong inaasikaso din. Yung iba kong kapatid, ganun din sila. Pero yun nga, isa sa mga 4 na yun, na mga kapatid ko, siya ang umuwi lang. So masaya kami, in a way na kung ano na ang nangyayari doon, ganito, ganyan. Tapos yun nga, masasabi ko sa aking mga magulang na hindi sila lustay, pinahalagahan nila yung mga pinapadala namin. Pero yun nga, at the end, nagkagulo na kami dahil hindi namin sukat akalain na isa sa mga kapatid ko ang gagawa ng ganong istorya, na ang buong akala niya siguro hindi na kami uuwi dahil kami naman guys, yung bang okay, alam namin may mga ari-arian doon, sapat na sa amin yung makita kung ano ang naandun, kung kumikita ba o ganito ganyan. Tapos dahil siya ang nahihirapang umuwi,
bumabalik. So, yung pag-uwi niya sa Pilipinas, gumagasta rin siya. So, may mga, ano siguro, tubo din sa mga pananim doon. Pero hindi na kami nanghihingi ng share namin. Sapat na yung siya ang pumupunta at inaasikaso. So, yun nga, rambol-rambol yung buong pangyayari na hindi namin sukat akalain na yung pag-uwi niya pa lang yun ay gumagawa na siya ng hindi maganda, ng istorya. Kaya sabi namin, nabigla kami nung nalaman namin na yung pala, inaayos na niya yung mga papeles ng mga lupain doon na inililipat na niya sa kanyang pangalan dahil alam niya na siguro wala na, kinalimutan na namin ang Pilipinas, yung bang ganon. Sabi ng mga iba, mga kaamag-anak din namin at sa mga ibang nag-a-advise na sa amin na hindi nyo masisisi yung kapatid nyo dahil ang alam niya siguro hindi na kayo uwi kaya ginawa niya yung ganong istorya. Pero hindi naman tama yun, di ho ba? Na gawin niyang ilipat yung mga ari-arian sa kanyang pangalan. So, yun na i-share ko lang. Ipag-istorya naman. So, ituloy natin yung ating ginagawa dito. Tapos, ayun. So, ito ang kwarto ni Jessie. Ano sa tingin nyo? Nakakalahati na ba tayo? Parang umpisa pa lang eh. Alam nyo ang gagawin ko dito guys. Dahil ang daming damit ni Jessie. Tapos, inihahalo niya doon. Sabi ko, yung mga damit na ayaw mo, huwag mo nang ihalo. Dahil nakatambak lang dyan. So, yun ang gusto daw niya. Yun. Tapos, ito dito. Ang balak ko dito. Sandali dito tayo. Ituloy ko ang aking kwento. I-flip ko ang camera. So, ganyan ang magandang pwesto. So, yun nga. Ang balak ko guys, pag uuwi ako, ilan ba yung 35 ang allow na na kilos, 35 tapos 10 yata sa hand carry. So, tinansya ko, tinignan ko yung damit ko. Hindi ko dadamihan yung dadalhin kong damit. Pang summer lang, di ho ba? Jacket, hindi na. Basta konti lang, mga siguro. Yung damit ko mga 10 kilos lang siguro. Hindi ako magdadala ng marami. Tapos, sayang din yung iba pang kilos. So, maraming damit si Jessie dito. So, isisiksik ko na lang dun sa bagahe ko. Pangsalubong, pandagdag sa pasalubong. At talking sa pasalubong, we are in peace para sa mga pasalubong na dahil naandun na, nasabi ko sa inyo na ang nag-manage ng ating mga pasalubong ay si ate, hindi na ako, hindi ko na po problemahin yon. So, bali ang nalayo na naman tayo sa topic. At yung mga ibang damit ni Jessie na hindi niya gusto, sabi ko yan, mga ganyan, mga sexy. Basta marami siyang dyan. So, isisiksik ko na lang sa aking bagahe, sayang din. Diba? O, kahit anong klaseng damit dyan sa Pilipinas. Let's say, hindi maganda sa'yo. Pagdating sa Pilipinas, maganda para sa kanila. Mga bata doon, mga kapitbahay, mga ganun. Ayun. So, yun lang daw ang gusto niya. Tapos, meron din doon. So, i-sort out natin. At ipakita ko mamaya sa inyo ang itsura ng bed ni Jessie. Gaya din doon sa kwarto ni George, ganyan din. Yan. Tapos yung mga design yan nga pala. Si Jessie ang gumawa. Siya ang gumawa ni Jessie, si Jessie ang gumawa niyan. Mana siya sa tatay niya. Decorating. Interior decoration. Tapos dyan, meron pang doon. Marami. Gusto ko, yung mga bagay na ayoko, ilalabas ko na. Pero, bago ang lahat, ayusin muna natin ito. Ayun. Para malinis yung utak kung iwan sila. Yung bang ganon.
Bingo! Nilabhan ko na rin ang coverly ni Jessie dyan. Finally, natapos na tayo. At tinanggal ko rin yung mga display niya dyan para hindi maalikabukan. Okay na. Okay. That's it for today. Naiayos ko na rin ang cupboard na dyan. Tinulungan niya ako kanina pero hindi ko na i-video. Kain tayo ulit.